Hello mga kababayan, mga mahal na kapwa natin Pilipino na patuloy nag-i-struggle sa kalagayan ng ating bansa. Masyadong malalim yung problema ng bansa natin. Ngayon mag-e-eleksyon, kailangan bantayan natin yung mga ating sistema ng pagboto. Kabi-kabila yung problema. Siniwalat nga ni Senator na may order na magbigay ng all-out na balita, na matitinding balita para malibang yung mga tao, matabunan yung alam naman natin na karaniwan sa politics yun eh. Yung issue ngayon, kailangan gumawa ng mas mabigat na issue na mas lalong pag-uusapan para malibang yung mga tao, ma-sidetrack sila. Yun ang nangyayari ngayon. Pati nga yung ewan ko, kasi kinatatakutan yung lindol, pwedeng pati yun nagagamit. Kasi iba yung ang hawak nila yung makinarya, dahil nandiyan yung mga iba-ibang department, pwedeng mag-issue ng ganito, ganon, na nakakatakot. Ang kailangan natin tutukan ngayon yung eleksyon. Darating na eleksyon, malapit na yun, kaya medyo critical, dahil alam naman natin na yung nangyari kay PRRD hindi karaniwan yon, di ba? Inako naman ni DOJ na siya lahat ng bigay ng clearance, etc. etc. Kung titignan natin mabuti, inamin ni DOJ, siya yung sumasagot, siya yung talagang pinuno ng kung paano nadala si PRRD sa The Hague, sa ICC. Kasi na-discuss na yon ng maraming abogado, tsaka ng mga magagaling na vloggers na kidnapping yung nangyari, dahil una, hindi dumaan sa judiciary, yung proper judiciary, meaning korte. Kaya kung titignan natin, lumalabas, pinaniwala ni DOJ yung ICC na parang pinalalabas niya siya yung proper judicial authority, siya yung korte, kasi pwede siyang paniwalaan ng ibang bansa dahil ang title niya is DOJ, Department of Justice. It sounds like under niya yung mga korte, nasa ilalim niya. So yun yung lumalabas dun sa investigasyon ni Senator Amy sa Senate hearing, na siya ang lahat, siya ang bahala. Tapos sinasagot niya, dahil palibasa hindi abogado sila Senator Amy and Bato, sinasabi niya na that's the law, yun ang option daw. Nakikita naman ni Senator Bato na alam niya yung paikot-ikot na ginagawa ni DOJ, dahil kung that's the law, wala silang authority sa atin, option yan, ba't nyo pinadala? So ibig sabihin, ang option, nilinaw din ni Senator Amy, ang option is option. Pwedeng desisyonan mo, pwedeng hindi. Pero may guidelines din ang ICC na sinabi na proper judicial authority, meaning korte. Pinalalabas niya, parang niloko niya rin ng ICC, dahil sinabi niya na siyang nagpadala doon, DOJ siya ang authority. Pero kung titignan natin, parang anong say ng Supreme Court? Wala tayong naririnig. Tapos sinabi nila na nagiging issue ngayon, dinidiin yung nagpakalat ng may TRO daw. May TRO na lumabas, pero wala naman daw. Hindi naman, parang malabo yung tanong. Di ba dapat ang tanong, bakit walang lumabas na TRO from Supreme Court? Walang lumabas na TRO. Di ba dapat may lumabas? Hindi dapat ang issue is sino nagpakalat na merong TRO, temporary restraining order, samantalang wala daw. So ibig sabihin, walang nilabas ang Supreme Court na TRO. Diba? Tignan natin yung kung isipin mo lang, ang tunay na tanong, bakit walang TRO? Kahit sabihin na nailipad na si PRRD si dating presidente Duterte, binalik niya sa ICC. Let's say
Walang lumabas nung araw na yon nung nilipad siya sa dahig. Walang lumabas na TRO. Okay, wala. Pero at least, dapat may lumabas kahit late, di ba? Ibig sabihin, ginawa ng bansa, ng judicial, ng Korte Suprema, yung TRO. Late nga lang, di ba? Ang tanong dapat talaga bakit walang lumabas na TRO? Parang basang sisiw yung ating dating Pangulo na walang kalaban-laban, pati ang abogado niya. Dapat nga ang abogado hindi yan sinasaling pagkakasama ng isang akusado, di ba? Akusado siya. At tapos ang lumalabas sa ICC, committed the crime. Yung crime against humanity ang kinakaso kay dating presidente. Kung titignan natin yon, committed. Hindi na siya allegedly committed na kasi ang nagsubmit ang DOJ, which is Department of Justice. Sounds like justice, sounds like siya yung judicial. Inamin niya naman kay Amy, kaya ngayon lumalabas dapat kasuhan sila yung mga nagkunayb. Kung titignan natin, noon ang Judas isa lang noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Judas, tapos may isang Pilato. Buti pa si Poncio Pilato, nakukonsensya, naghugas lang siya ng kamay. Pero itong sa gobyerno natin, matindi. Matindi, parang 2-in-1 siya, dalawang katangian na nasa isang tao. At yung tao na itong kasangkot dito sa pagkidnap kay dating Pangulong Presidente. Judas na, Pilato pa. Naghudas sila tapos naguhugas ng kamay. Yun ang matindi doon. Kaya kung titignan natin, buhay pa rin sila Judas at Pilato. Nasa bansa natin, nabubuhay sila, yung spiritual na yan. Parang sa bagay kasi we're not fighting against flesh and blood, kundi yung principalities ng evil dito na umiiral sa mundo, hindi po ba? Pero kung titignan natin kung bakas ang ating mga mata, makikita natin galaw nila ngayon ang pilit kinakasuhan yung mga fake news daw. Pero hindi nila maisagawa kasi magbabangga dun sa freedom of expression kasi yung mga nag-vlog, mga opinion nila yon, yung nakikita nila, sineshare. Buti nga yan, may mga nakakapag-share para yung mga balita na hihimay, hindi po ba? Parang layman's term. Kasi kung mag-uusap itong mga abogado na to, dinadaan nila sa terminology na hindi natin maintindihan Pero kung titignan natin magagalaw nila, inamin ni DOJ, siya yung nag-facilitate, siya yung nagbigay ng clearance. Tapos pag tinatanong ni Senator Bato na iba yung nagbigay ng clearance, iba yung nag-execute, iba yung nag-utos. Pero inaako ni DOJ. Lumalabas na siya nga yung sinasalo niya. Alam natin, meron pang iba. Pero siya mismo nagsabi kasi DOJ siya Ganun yung kapangyarihan niya, DOJ siya, justice. So pinaniwalaan ng ICC. Hindi rin natin alam kung pinaniwalaan ba o meron silang deal. Hindi rin natin alam yon. Kasi, bakit ganun? Nagpunta pala ICC sa bansa natin ang nakita ni Senator Amy yung record. Nag-check-in sa hotel, gastos ng gobyerno, pati aeroplano, gastos ng gobyerno, nagbuminto muna sa Dubai para i-turn over nung isang na-contempt. Tapos, nung may na-contempt, hindi pinirmahan ng Senate President, di ba, nagkaroon ng issue. Ang daming issue. Kung tutuusin, kitang-kita natin galaw nila. Dinadaan tayo sa ganda ng daldal, sa ganda ng salita. Doon tayo dinadaan pagandahan ng daldal. Hindi, tignan natin yung mga gawa nila. Huwag tayong basta maniwala sa mga salita. Tignan natin yung galaw. Ang politika is yun yung sinasabi, pero parang iba yung ginagawa. Let's say si Pangulong Duterte, nagmumura siya. Masama yung lumalabas sa bibig, hindi natin gusto. Pero yung political will niya, kitang-kita natin yung mga improvement na ginawa niya sa bansa, sa Davao, di ba? Alam natin yun. Talagang yung good politician sila. Kasi merong politician, maganda naman na sinasabi, pero pangit yung ginagawa. Kaya kung ang tao hindi marunong bumasa ng galaw ng mga politiko, ng mga mayayaman tao diyan, hindi nila mababasa 'yon. Yun yung dalawang klase ng politika, in a good way and in a bad way. Ang nangyayari ngayon sa atin,
parang in a bad way kasi naggagandahan ng mga salita nila, yung mga paliwanag nila, mga abogado, mga matatalino ang dating, pero bulok yung mga resulta ng trabaho. Yung mga kung nanamnamin natin mga pinagsasabi nila, bulok yung ginagawa nila. Bulok siya. As in bulok. Yung nangyayaring tungkol sa bigas na yan, hindi good sana yan kung noon pa lang, kasi ba't ngayon lang nila ginagawa? Hindi ba nasa agriculture ang presidente, no? Siya mismo kumuha ng posisyon sa agriculture. Okay sana yan kung parang lumalabas, sinasubsidize nila yung bigas para mapamura, hindi ba? Sana nung ginawa nila yan. At saka ba't ganun? Masyadong nasa ibang lugar lang? Hindi, pinantatakip lang nila yung pera. Maliwanag na pinagagalaw nila yung pera. Tsaka itong maraming galit na taong bayan. Galit ang taong bayan. Bakit? Kahit galit ang taong bayan, walang magawa. Alam niyo kung bakit? Kasi walang puwersang tumatayo. Wala sa administrasyon na tumatayo para manindigan na sabihin sa Malacanang na hindi namin gusto ang ginagawa nyo. Just slow down, hindi namin gusto ginagawa nyo. Hindi ba? Yung nabenta yung ginto, alam natin nabenta yung ginto, pero hindi natin alam kung saan binenta. May maririnig tayo na sila nagbilihan. Ang pinakamasama nun, maiisip mo, dahil hindi nilalabas yung kung sino bumili, saan binenta, at sila nagbilihan, ang masaklap nun, let's say sila nagbilihan, mga politiko, saan kinuha yung pinambili ng ginto? Yung ninakaw din sa kaban ng bayan, di ba? Matindi yun. Alam natin na hindi imposible yun. Kung makikita natin galaw, kitang-kita natin kabulukan nila. Bulok sila. Kaya pilit nilang inaalis sa landas nilang Duterte na may nagawa na kasi gusto ng tao. Kitang-kita naman, nangangampanya sila, ang sinisigaw ng tao, Duterte. Hindi pa ba nila ramdam yon? Ganun sila kamanhid? Pero dinidinay lang nila yon. Pero kitang-kita natin. Ang Duterte ang may napatunayan, may nagawa. Oo, nagmumura sila, pero tignan natin yung gawa. Panahon na para hindi tayo tumingin sa sinasabi, tingin po tayo sa resulta ng trabaho. Resulta ng trabaho, tignan natin. Hindi yung ganda ng daldal. Tapos na po sa yung ganda ng daldal ng mga politiko, hindi na dapat mabenta yan eh. Kaya lang, dahil gutom ang mga kababayan natin, wala nang panahon para mag-isip sa mga politiko. Ang kailangan nilang pilahan nila, yung mga binibigay ng politician. Kung makikita nyo, yung isang kongresista sa Batangas, di ba? Cash. Kung sila may delikadesa, hindi dapat sila hawak ng cash. Dapat yan sa bangko pinadadaan. Yung mga remittance account, dapat dun yan eh. Yun yung sinusulong ngayon. Nakita ko yung kampanya ni Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, na ipinapangako niya sa mga tao na ipadadaanin niya sa land bank. Kaya daw ganito, yung mga pamimigay sa kanila. Oo, pinangangako. Ba't hindi nyo ginagawa yan? Ngayon, sa Laguna si Dan Fernandez, hindi ba? Pero yung ginagawa ng isang kagalang-galang na nung Batangas na lawyer din yun, na may kaso yung asawa, na siya na mismo nagtago sa asawa niya. Alam natin yun, makikita natin yung kahit saan. Sa dami ng problema ng ibang bansa, hindi na natin kayang isa-isahin yung pero alam natin mga kaganapan. Kaya magpakatalino po tayo sa botohan at bantayan natin. Alam natin na kung talagang lolokohin ang taong bayan, lolokohin talaga nila. Kaya lang, ang tanging magagawa natin, ang party natin, bantayan. Kaya mabuhay si Atty. Respicio, pati si Congressman Glenn Chong, si Atty. Respicio, maganda yung ginagawa niya. Si Amy Marcos, si Senator Amy, maganda yung ginagawa niya, pero maraming ayaw sa kanya, ayaw na maniwala sa mga Marcos. Pero maganda yung ginagawa niya. Tulad ng sinasabi ng iba na mga kilalang vloggers na bilib sila sa ginagawa pero hindi nila gustong i-endorso. Kasi nga dala na tayo. Isa po tayo sa nabudol. Nabudol tayo eh. Nabudol po tayo kaya masakit man aminin nyo, nabudol tayo. Mahirap aminin pero kasama po tayo doon. Alam naman natin kasi kaya pinaniwalaan natin na babawi sila sa taong bayan. Ibabangon nila yung pamilya nila. Yun lang naman ang nakita natin doon eh. Na babawi sila. Akala natin babawi, 'di ba?
Wala, ganun talaga. Pag naiboto mo na yun, wala ka na magawa doon. Ipanalangin din natin maayos ang ating bansa kasi kung mai-impeach kung mananalo ang administrasyon senators, pwede sila manalo dahil nasa kanilang makinarya. Sa impeachment ni si BP Sara, hindi na nga pinag-uusapan kung legal yung impeachment dahil nasa puwersa ng mga senador Kaya gusto nila maupo yung kanilang senador para tuloy-tuloy impeach si Sara. Kung mananalo ang senator ng gobyerno, ng administrasyon, may impeach si Sara kahit sabihin nating illegal yon. Marami ng abogadong eksperto at nagsabing illegal. Alam natin yon, illegal talaga yon dahil pinaliwanag nila malinaw, hindi tama yung pag-impeach. Kaya lang, alam naman natin kung sino yung may braso na kayang mambraso, maisasagawa nila yun. Kasi si President Duterte, illegal yung ginawa. Ba't nangyari? Duterte pa yan. Hindi natin nakalain na mangyayari kay dating Pangulong Presidente yan dahil alam naman natin na hindi kahit sa panaginip, hindi ko ma-imagine na mangyayari yan. Tapos tignan natin kung anong gagawin nila kay BP Sara. Kasi talagang nandiyan na yung mga una naririnig lang natin na ganito mangyayari. Isa pang issue, yung naririnig na natin si Senator Bato, tsaka yung ibang sangkot, yung mga generals na Maka-Duterte, yung iba pa na nakadikit, si Bongo, si BP Sara, susunod daw sa ICC. Ang tanong, anong say ng Supreme Court? Hindi po ba nagsasampa ng tulad sa impeachment, nagsasampa si BP Sara ng sa Supreme Court kasi the thing is kailangan natin meron tayong tignan na institusyon na magtatanggol sa atin, magsasamba, which is Supreme Court. Ang nakakalungkot, ba't walang lumabas na TRO? Walang lumabas. Ngayon, may umuugong na susunod na si BP Sara, si Senator Bato, yung ibang generals. Anong say ng Supreme Court? Sino pa ang ating kakapitan? Sino pa? Kasi Supreme Court ang tinitignan natin Bakit? I just wonder kasi bakit wala silang say? Bakit hindi yung spokesperson ng Supreme Court hindi puntahan ng mainstream media? Kasi I'm sure nagtatry ang ang SMNI lang naman ng talagang harap-harapang nagbabalita ng kung anong balita, binabalita nila. Pero hindi natin alam kasi si Kibuloy, yung iba sinasabi hindi na naintindihan ang sitwasyon ni Kibuloy kasi si Pastor Kibuloy wala pa pong kaso. Kasi yung kaso yung ikinsinampa sa kanya, no bail, pero hindi pa raw na-arraign. Kung may narinig kayong na-arraign na yung kaso niya, malaman sana natin kasi kaya nakakulong si Pastor Kibuloy. Tapos sabihin niyo sa Pilipinas lang may tumatakbong nakakulong. Hindi po siya convicted. Wala siyang kaso. Si Pastor Kibuloy walang kaso. Ang may kaso yung kongresistang NPA. Si Congresswoman Castro. Hindi ba convicted yan? Nag-aapila pa siya. Bakit ganon? Bakit nagpa-function siya? Tatakbo pa uli. Tandaan po natin, wag na po nating iboto yung mga naguhudas sa taong bayan. Yung mga naguhudas sa gobyerno, ibig sabihin, hudas yan sa mga tao. Kinwestiyon ni Senator Bato si Remulla dahil si DOJ sabi, kasi pilit na tinitwist ni DOJ na wala na daw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas as the state. As nation. Sa individual daw meron. Sabi ni Senator Bato, yung pala walang pinadidefine sa kanya ni Senator Bato yung state. Kung ano yun, di ba binubuo ng mga tao yan? Ang bansa binubuo ng mga tao. Kaya tinawag yan na bansa. Kasi kung walang tao isang bansa, hindi bansa yan. Di ba? Pilit na hinihiwalay ni DOJ. Sabi niya, pero tignan natin, let's say, for the sake of argument, si
ang ICC is may jurisdiction sa individual, sa sa lahat ng tao sa buong mundo. Meron siyang jurisdiction. Let's say, para lang sa argumento, meron siyang jurisdiction sa isang tao. Let's say si Presidente Duterte. Bakit mo binigay? Yun ang tanong. Ba't niyo pinadala? Kasi hindi ka obligado na ipadala si dating presidente. Una nga, walang judicial process, di ba? Pero inilipad nyo. Ang sagot niya, kasi daw, that's the law. Hindi, yun yung gusto nyo. Kaya sinasabi yung that's the law, tina-apply yung pilit yung law dun sa ginawa nyo para mapalusot. Yung sa ginawa nila, ina-apply nilang pilit yung batas. Ganun po talaga, yun yung bad politicians, mga ganyan. Gagawa sila ng katarantaduhan, i-apply nila yung batas, pipilipitin nila. Sa bagay, ganun din naman sa Christianity, kukuha na verse sa Bible, tapos i-apply nila kung ano yung ginagawa nila. Pinipilipit nila, i-apply yung sabi ganito eh. Kaya sabi, that's the law. That's the law, yeah, that's the law. Pero, ba't nyo dinala? Pinipilipit nila, wala daw jurisdiction, meron daw extradition, which is extraditional, hindi daw option kay President Duterte yung extradition dahil wala tayo sa ICC, wala na sa ating jurisdiction ng ICC, so hindi pwede daw i-apply yung extradition. Kaya sinurrender na lang nila. Hindi ba parang, kung naintindihan po natin yung mga usapang ganon, malabo po yun kasi sinisisi niya dahil inalis ni President Duterte yung kaya hindi na tayo under ng ICC. Kaya parang sinasabi niya, kaya nahirapan po kami. Dinala na lang namin, sinurrender na lang namin doon. Kala niya maloloko niya mga tao. Matalino ang mga Pilipino. Problema lang, maraming nagugutom. Wala na silang panahon para sa isang mga bullshit na bagay. Wala na silang panahon. Kaya ang iniintindi ng mga kababayan natin kung paano malalamnan yung sikmura nila. Ganon. Kaya maraming bad politicians, gustong-gusto nila yung maraming mahihirap kasi napapasunod nila. Pansinin nyo, walang mga squatter, hindi nila gustong zero squatter ang kanilang city kasi butante nila yan eh. Nautusan nila yan. Kaya the more na maraming mahirap, the more marami silang mapapasunod. Kaya magpakatalino po tayo sa ating botohan, sa pagboto. Piliin po natin yung tamang tao dahil diyan po nakasalalay ang ating kinabukasan. Diyan po tayo, yung susunod na generation natin. Diyan po nakasalalay. Yung pagpapalago ng pagkain ng Pilipino, importante po yan para hindi tayo nakadepende sa ibang bansa. Yung sarili tayo. Napag-iwanan na po tayo. Masyadong malayo na tayo. Nandito pa lang tayo sa paano yung papababa ng presyo ng bigas, paano yung mga pag-solve ng mga problema na ewan ko. Ito lang lately na kung narinig nyo yung isang anak ng Villar na tatakbo, inendorso ni BP Sara. Ngayon, kinakasuhan nila yung parang may water company sa isang lugar, yung mga Villar doon, masyado daw mataas maningil. Hello! Ang Maynila din nawasa noon, kaya sumikat ng gusto si Congressman Dan Fernandez. Tinira nila yan na yung pagsingil, yung kuryente, ganito ganon, na hindi tama, hindi dapat. Hindi naman na lutas yun eh. Pinangako rin ni Senator Enrilio na yung ano ba yung tawag dun sa yung PP something sa bill natin sa Meralco. Yung bill sa Meralco, aalisin niya daw PPA o something. Hindi naman nawala pero nanalo siya. Pero wala, nakalimutan na. Yung mga tawag yan, mga serbisyo publiko, tubig, kuryente, mahalaga yan. Hindi dapat private yan eh. Hindi dapat ganun eh. Kasi, tignan nyo, nagre-regulate lang ang gobyerno. Problema, nag-uusap sila. Yung mga losses, sinisingil sa taong bayan. Wala naman silang kalaban. Pag sinabi ng taas singil, babayad tayo.
Pinakamalaking budget natin kuryente, hindi po ba? Lalo na ngayon ang init sa Pilipinas, kailangan naka-aircon ka. Pero nilalagok na lang natin yung bill ng kuryente. Kung tayo may matinong pamunuan, hindi po dapat ganyan eh. Malaking epekto sa kultura ng mga Pilipino yung kahirapan. Maganda ang kultura ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Ano po tayo sa pamilya, mapangalaga, pero nawawala na yan dahil sa sobrang kahirapan. Wala na po sa atin yung magagandang kultura. At dahil sa mga hudas na mga Poncio Pilatong mga nasa gobyerno. Itong kasalukuyang dinararanasan natin sa mga nakaupo, yung pinakamatinding epekto po nito in next 10 years. Nandun yung epekto niya, 5 to 10 years. Doon natin mararamdaman. Tapos ang masisisi yung mauupo sa panahon na yon. Mahirap po. Kasi kung tayo tanungin natin sarili natin, gusto ba natin maging presidente ng Pilipinas? No way eh. Kasi lalo na kung ang gusto mo mapaganda ang bansa, hindi mo gugustuhin maging presidente ng Pilipinas kung may malinis kang layunin. Hindi mo gugustuhin. Aawatin ka ng pamilya mo. Hindi mo gugustuhin na maging presidente ng Pilipinas. Sa dami ng ganyang problema, sa katigasan ng marami, katigasan ng ulo, hindi mo gugustuhin. Mahirap. Kaya kung sinong malakas ang loob na lumalaban sa katiwalian, lumalaban sa kabuktutan ng mga iba nakaupo, suportahan po natin dahil bihira pong tao yung haharap sa ganyan, sa mga problema ng Pilipinas. Iba po ang problema ng Pilipinas, masyadong mabigat, masyadong malalim, masyado na nag-ugat, mahirap na bunutin. Kaya yung sinabi dati ni Ombudsman Martires, nagustuhan ko po yun kasi sabi niya, umpisahan natin sa mga bata sa eskwelahan ang paghubog sa prinsipyo dahil para sa next 30 years meron tayong magandang mamamayan, maayos. Tignan po ngayon natin itong mga generation ng mga nakaupo. Tignan po natin yung mga yan. Anong naituro sa kanila ng mga dati? Kasi mga yan may mga magulang yan na dating politiko, dating nasa gobyerno rin. Ba't ganyan kinalabasan nila? Yung mga balasubas na nandyan. Ba't ganon? Di ba? Kasi naging masama yung pundasyon. Kaya yan, ito tayo, yung mga nakaupong Judas, Barabas na mga at mga Pilato na yan. Kaya yan, ito, nagdudusa tayo. Kaya yung sinabi ni Congressman Martires, regardless kung anong relihiyon, at least maturuan ng magandang moral base sa relihiyon, base sa Biblia, ang mga bata, lalaki silang may mataas na pundasyon ng kanilang moral. Importante po yun. Napakagandang bagay po yun na maging pundasyon ng bawat Pilipino. Pero hindi alam po natin na malabong mangyari yun. Wala po tayong magagawa kundi gawin yung part natin at ipanalangin natin ang ating bansa kung ano sasapitin ng ating bansa. Masyado pong madilim. Kung nakikita lang natin, masyadong malungkot ang nangyayari sa bayan natin. Kaya sama-sama po tayong magsuporta sa mga matitinong politiko. Alamin po natin kung yung mga politiko may napatunayan, may nagawa. Kaya ang nanalo mga Duterte dahil may napatunayan sila. May resulta yung nagawa nila sa Davao. Unang upo pa lang ni Presidente, di ba? Pinlansya na niya na yung mga merong 911, winasak yung tanimbala, pero ngayon marami ng kaya lang naman medyo hindi gano'n kaano ang tanimbala kasi private na nababantayan nung syempre reputasyon ng private ang ayaw magtrabaho ng gobyerno, mag-intindi sa airport, kaya ayan, na-privatize. So, panalangin po natin ating bansa. Hindi po yung iilan lang ang maluwag ang buhay. Ginugusto nila na sila mayaman pero maraming gutom. Para sila parang celebrity status lagi sila. Laging dinodyo, sinasamba, tinitingala, pinupuri, pinapalakpakan. Yun, dun sila nananatili. Wala silang matatalino sila. Yung talino nila kaya lang in a bad way nila ginagamit. Hindi sa tama. Matatalino sila. Matatalino yung mga yan, mga abogado yan, mga matataas na natapos niya mga yan. Alam natin po yan. Kaya alam natin matalino sila. Hindi lang nila ginagamit sa tama yung talino nila. Kasi kahit anong batas maipasa, ang taong manloloko, talagang pilit
gagawa ng way para manloko. Alam po natin yan. Kaya hindi po maitatanggi yan. Kaya alam ko maraming gising na Pilipino, maraming matatalino mga Pilipino. Pinakapaborito tayo ng mga employer sa buong mundo. Kahit saan ka pumunta, Pilipino ang hinahanap nila. Sincere tayo, marunong tayong umunawa, malawak ating pasensya, hindi tayo mareklamo, matiisin, resourceful, lahat ng magandang katangian ng manggagawang Pilipino, gustong-gusto ng mga employer. Marami po tayong kababayan na wala pa po akong na-encounter na employer na ayaw ng mga Pilipinong manggagawa. Na kahit yung mga nai-recommenda ko, kaya ako hinahanapan ng mga taong i-recommenda, gusto nila Pilipino. At pag nakita na maganda yung Pilipino, naghahanap uli sila, tatanungin yung mga Pilipino kung may kakilalang ganun. Uso po dito yun kasi gusto nila ang magre-recommenda yung kilala rin nila. Kaya pag maganda pangalan mo, marami ka matutulungan. Awa ng Diyos, marami tayong natulungan at awa ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano gumawa ng tama. Kaya awa po lahat ng Diyos yon. Kaya panalangin natin na kaawaan po tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng support sa bansa. Kailangan ng intervention ng ating bansa. Kailangan malipol yung mga kalokohan na nangyayari. Alam nating malabo pero we have to, katulad ng pag-hope natin sa Supreme Court na meron silang gagawin. Let's hope. Yun lang magagawa natin. Kasi sabi nila, people power. Hindi magaganap ang people power kung walang isang general na tatayo at ilang general na tatayo at magsasalita na in public na hindi namin gusto ang ginagawa nyo, gobyerno, administrasyon, hindi namin gusto. Yun lang kailangan natin, di ba? Pero mahirap laging sabihin yun, baka makasuhan ka. Yung mga OFW, sinabihan ng NBI na sa airport pa lang, yung mga balikbayan, yung mga magbabakasyon, sa airport pa lang daw, arestuhin na nila eh. Tinatouch nila yung freedom of expression. Kaya masama po ang lagay ng bansa. Panalangin po natin. Salamat po, hanggang dito na lang at sana'y pagpalain kayo ng Panginoon at gabayan tayo sa darating na election. At piliin natin yung tamang tao. Yung Duterte, ako po gusto ko po yan, tsaka 10 lang yon, kaya ilagay natin pwedeng si Atty. Vic at saka sino pa ba yung isa? Bahala na kayo kung sino gusto nyo. Pero alam natin na mahusay si Atty. Vic din, di ba? Bahala na kayo, pero panalangin din po natin yan para magkaroon ng magandang pagbabago. Hindi basta pagbabago, magandang pagbabago ang bansa natin. Maraming salamat po at more power sa ating mga kababayan. Thank you.